Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At ingat po tayo lahat kasi po alam naman po natin na malakas po ang ulan. Meron po tayong bagyo ngayon. Kaya stay put lang po tayo sa loob ng bahay natin. Kung wala naman din po tayong gagawing importante sa labas, dyan muna po tayo sa bahay natin at magkwentuhan tayo. Kahit magkwentuhan tayo maghapon magdamag dito ngayon at pagkukwentuhan natin lahat ng dapat pag-usapan tungkol sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na ngayon, bumabagyo. Mas bumabagyo pa rin po pagdating sa mga politika. Nasa na kaya sila ngayon? Yung mga gustong tumulong sa ating mga kababayan. Kaya po ito at bago tayo magsimula, huwag natin kalimutang mag-subscribe sa ating bagong YouTube channel. Yan, itong YouTube natin, kailan lang to Kailan lang tong YouTube natin na ating ginawa para at least meron din po tayo dito sa YouTube. Ngayon po, meron na po tayong YouTube at sana po paki-subscribe po at paki-follow po ng ating mga Facebook page. Ito pa ulit ang inyong nag-iisang kamata. Pag-usapan po natin ang nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Lalo na pagdating dito sa bumabagyo at umuulang politika dito. Nakita naman din po natin ang nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Talagang kanya-kanya na ng bitaw, kanya-kanya na ng patama ang bawat kandidato. Di ba? Ayan po ang talagang aasahan natin na mangyayari. Nakakala natin yung mga ibang kandidato ay tahimik lang, focus lang sa kanilang mga plataforma di gobyerno. Pero po meron din araw at darating din ang araw na itong mga sinaakala natin hindi tumitira at hindi bumabana sa mga kapwa nila kandidato. Ngayon sila pa ang masugid, talagang pukpok ng pukpok at banat ng banat dito sa mga kalaban nilang kandidato. Kaya pag-uusapan po natin yan ngayon. At unahin po na, sino ba kaya ang pwede nating unahin? Kayo po, sino po gusto nating unahin? Ang unahin po natin siyempre yung malakas. Sino ba ang malakas na kandidato ngayon sa lungsod ng Maynila? Di ba? Ang alam ko na malakas talaga ngayon itong si Yorme. Di ba? Wala namang iba At itong mga sumusunod sa kanya mukhang bumabatigos na. Dyan sila malalaglag. Dyan sila matatalo. Dahil alam natin itong si Sam Versosa, napanood na natin. Nakikita na natin na talagang bumabanat na rin at isa pa rin, nakikigaya na rin, nakikiuso. Pero panis naman. Biruin nyo ang bukod tanging sinisira, bukod tanging sinasabi na itong mga katunggalin na ito ni Isko Moreno sa kanya itong pagbebenta na naman. Naku po, nakaraan pa po yan. Diba? Laos na po yan, napag-usapan na po yan, dinaan na din po sa demanda yan, na nakakasuhan na rin po pero wala pa rin pong nangyayari. Ganyan naman talaga sa politika. Ibinabalik natin yung mga kasiraan ng kandidato. Pero dapat banggitin ninyo yung mga ginawa, 'di ba? Kasi alam nyo ito itong si Isko Moreno, dati ito talagang ako unang-unang tumitira nito nung nalaman ko na ibinenta yung Divisoria at ibinenta yung mga ibang ari-arian ng lungsod ng Maynila. Ako unang-unang tumitira nito. Alam nyo po yan. Di ba? Alam na po ng karamihan ng Manileño. Talagang alam na yan ng aking tinutumbok lagi kay Isko Moreno noon pa. Yung pagbibenta ng kung ano-ano. Pero nakalipas na po yan. Paso ngayon, naghahanap ako ng bagong ibabato sa kanya. Wala naman ako makita. Di ba kasi kung tutuusin at akin na-realize ko rin na yung pagbenta ng mga ari-arian ng lungsod ng Maynila, kahit nasabihin natin na napakalaking bagay na itong mga to, pero meron naman siyang ipinakita na ginawa nung ito'y kanyang ibinenta. At alam din po ito ng mga kasalukuyang nakaupo. Di ba kung lagi ang ibinabato natin kay Isko Moreno, wala pong mangyayari. Kasi yan po ay natapos na. At hindi na po
kakagatin ng Manileño yan. Dahil ang Manileño ngayon, ang hinahanap ay yung pagbabago. Yung dating Maynila. Yung panahon ni Isko na Maynila na nakita natin kung gaano kalinis. Di ba? Kung gaano kaganda yung mga pinatayo, nagiging secure lang ata tayo eh. Di ba? Makikita nyo naman eh. May resibo. May ginawa. Hindi katulad ng iba dyan, ngalgal ng ngalgal, eh wala naman nagawa. Di ba? Eh tulad nito ni, akala ko dati to, Sam Versosa, pababayaan lang yung away ni Mayora at saka ni Isko eh. Yung mga tungkol dito sa mga pinatayo, mga inutang, pero nakisaw-saw na. Totoo ba yung napapabalita na magkukumbine daw ang Lacuna at SB para pabagsakin itong si Isko? Malabo pa po. Isama nyo na po lahat ng kandidato para medyo may laban-laban tayo. Ayan po ang sasabihin ko sa inyo. Si Isko kasi, Isko Moreno na yan ng Maynila. Dapat dyan naghahanap tayo ng ibang strategy para pabagsakin yan. Pero kung yung mga dating binabato sa kanya, ay nako, malabo po. Malabo po. Di ba? Isipin na lang po natin. Ganyan lang po ba takbo lagi ng politika? Medyo nagyayabang tayo. Dadagdagan natin ng allowance ng mga senior citizen. Pero hanggang ngayon, delay pa rin. Tapos, itong si Sam Versosa, nangangako na naman, nagagawing 2,000. Naku po, Mariosep. Tatandaan nyo po, sawan-sawa na po sa pangako ang mga Manileño. Sawan-sawa na po sa pangako ang mga tao. Bawat eleksyon na lang na nangyayari sa ating bansa, yan po ang unang-una natin naririnig, yung pangako. Yung mahal na mahal natin kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Tulungan ninyo ko para manalo at pag ako'y nanalo, pagsisilbihan ko kayo ng maayos at matino. Hindi po ako mangungurakot, hindi po ako lahat. Naku po, Mariosep. Sawan-sawa na po ang tao dyan. Di ba po halos yan na lang po ang sinasabi ng mga kandidato. Yung word na tutulungan ko kayo pag ako'y naluklok sa pwesto. Di ba po? Karamihan po o halos lahat na lang natin. Sino po ba ang mga kandidato na talagang nag-focus sa mga constituent niya, sa mga mamamayan niya? Meron po ba? Pag karamihan ng mga kandidato, pag naluklok na sa pwesto, wala na. Napakahirap ng lapitan. Di ba? Napakahirap na pag lalapit ka sa kanya, dadaan ka pa. Kung ang dami mo pang dadaanan, minsan hindi pa makakarating sa kinauukulan ng reklamo. Di ba ang gusto ng mga tao, yung direkta sa mismong namumuno. Hindi na po yung maraming dadaanan kasi pag maraming pa pong dadaanan yan, hindi na po yan nakakarating. Ayan po ang realidad. Kaya kung tayo'y mangangako, kasi tinatawanan na lang po tayo ng mga Manileño. Dahil yung mga pangako ninyo, mga pangakong sinasabi ninyo, marami na pong nakapagsabi niyan. Di ba? Ito namang si Mayora naman, kung mga binabanat naman, yung pagtatraidor na naman. Lagi na lang yung pagtatraidor na yan. Wala nang katapusan. Tandaan nyo po, politika po yan. Politika po yan. Politika kayo nagkakilala. Sa politika di kayo magkakagalit. Di ba alam nyo naman po yan. Alam nyo naman po ang politika dito sa bansa natin. Hindi nyo lang po kasi inasahan, nakakalabanin kayo nitong ni Isko Moreno. Dahil ngayon, alam nyo na po at nararamdaman na ng mga kalaban ni Isko Moreno na medyo wala na silang magagawa. Talagang si Isko at si Isko pa rin ang gusto ng mga Manileño. Kaya yung mga iba dyan, kung ano sira na. Kasi yung ginagawa na itong ni SB, na pagbibigay ng mga bigas, pagbibigay ng lahat, napakadami pong pumupuntang tao. Talagang ako mismo nakikita ko napakadaming pumupuntang tao. Pero pagkaalis ng mga tao, anong sasabihin? Sayang kasi yung bigas eh. Ganun lang ang sasabihin nila, wala nang iba. Di ba kasi namumudmud tayo ng kung ano-ano, kailangan niya ng mga tao, kailangan niya ng Manileño, kasi alam niyo naman na medyo hirap ang mga Manileño ngayon. Kailangan talaga nila ng tumutulong.
Pero alam ninyo ang nasa loob ng mga bawat Manileño. Kasi naramdaman nila ang tunay na pamumuno nung si Isko Moreno ang naging mayor ng lungsod ng Maynila. Ayan po yung sinasabi ko. Na-realize ko po na totoo yung mga sinabi ng iba na maganda, magaling, naging mayor si Isko. Pero tinignan ko lahat ng kanyang mga nagawa, medyo nakukumbinsi tayo. Diba? Pero itong si Mayora, sayang eh. Nangihinayang lang ako dito kay Mayora. Nangihinayang lang ako dito kay Mayora kasi ngayon lang siya nagtatrabaho ng puspusan. Biruin mo, pag may sunog, nandyan siya kagad. Pag may sakuna, nag-iikot siya kagad. Sayang po, Mayor. Kung noon nyo pa po ginawa yan, mga ganyan, nung kayo una pa lang nanungkulan, di sana kahit sinong lumaban sa inyo, hindi mananalo. At hindi mangangahas si Isko na kalabanin kayo. Dahil alam niya na maganda ang ginagawa ninyo, alam niya na okay ang ginagawa ninyo sa Maynila. Kaso ginawa ninyo yung mga bagay na dapat na ginagawa natin, huli na. Nakapagdesisyon na ang mga Manileño na magpalit ng alkalde ng lungsod ng Maynila. Di ba? Kaya kung tutuusin po, itong si Isko Moreno, ulitin ko na naman, hindi naman talaga na siya tatakbo. Kaso nga lang, makukulit yung mga Manileño eh. Ang kukulit. Ay, binabati ko nga po pala, happy birthday nga po pala, kaya former Mayor Isko Moreno Dumagoso. At alam ko, birthday nyo po at medyo nag-uulan tayo, pero alam natin na pinupuntahan pa rin natin at kinukumusta pa rin natin ang mga kababayan natin Manileño. Kaya ayan po ang namimiss ng Maynila, ng mga Manileño sa isang alkalde. Yung 24/7 na nag-iikot ng Maynila. Hindi katulad, wag na, okay na yan. Okay na yan. Di ba, pinag-uusapan lang po natin dito, itong mga nagawa, itong mga posibilidad na mangyari at kung ano ang kahihinatnan ng Maynila sa pagkatapos ng halalan. Itong pagkatapos ng halalan, halimbawang itong CSB ang nanalo. Saan siya kukuha ng 2,000 ibibigay sa mga senior citizen? Itong si Mayora, sinabi niya ulit na hindi pa daw ngayon ibibigay yung dobleng allowance ng senior citizen. Sa February pa daw po. Dahil sinama daw po ito sa pondo next year. Po Mario Joseph naman talaga at natuwa na nga yung mga senior citizen eh. Nakakala nila ngayon ibibigay ngayong October, ngayong December na allowance nila. Pero as usual, sa February pa daw po. Yeah. Itong si Isko Moreno, wala namang pinangako sa senior citizen, isa lang, kundi ibabalik niya yung lumang kalakalan ng mga senior. Na yung bibigyan kayo ng ayuda buwan-buwan, meron kayong gatas, meron kayong allowance, at higit sa lahat, kahit kayo hindi butante, tandaan nyo po yan, kahit kayo hindi butante, basta taga rito kayo sa Maynila at dito kayo pinanganak sa lungsod ng Maynila, magkakaroon kayo ng ayuda. Diba? Hindi lang butante, kasi pagka butante lang ang binigyan mo, namumuliti ka. Diba? Kasi yung mga ibang senior citizen natin, hindi na naman yan nagpaparehistro, halos hindi na nga sila makapunta sa mga polling precinct. Diba? Hindi na sila makakapunta sa mga kung saan-saan, nasa bahay na lang sila, nakahiga na lang, kaya ang ginagawa na lang, hindi na sila kaya, hindi na makakaboto yan mga yan, hindi na makakapagparehistro yan. Kaya ang gagawin niya, doon na lang sila sa loob ng bahay. Kaso nga lang, doon na sila sa loob ng bahay, hindi naman sila nakarehistro, wala silang ayuda. Ayun po ang pagkakaiba nung panahon ni Mayor Isko. Dahil lahat po ng senior citizen, di ba, mabibigyan po ng ayuda at higit sa lahat. Kapag alimbawa ako, hindi ko nakuha, ngayon ang aking alimbawa, nag-announce na bigayan na ng allowance ng senior citizen.
Ako kapag hindi ako nakakuha, pwede ko pang kunin. Di ba? Eh ngayon, ano nangyayari? Pag hindi mo nakuha, kukunin na ng iba. Di ba? Yan ang mahirap. Yan ang mahirap sa patakaran ngayon. Medyo ngayon, medyo maganda-ganda ng konti. Dahil nga mag-e-eleksyon, eh naku po Mario Joseph, napakaraming pagkukulang na itong administrasyon na to. Napakarami po. Kaya iniisip po nila sa akin na Isko Moreno ako, kaya ako pinagmamalaki. Hindi po, alam po ng karamihan ng Manileño, alam po ng karamihan na nakakakilala sa akin na ako, hindi ako Isko Moreno, hindi ako Lacuna, hindi ako na kahit na sino. Di ba? Ang sa akin lang, pinagkukumpara lang natin yung mga nagawa at gagawin pa. Kaya wag niyo akong sabihan ng ganyan, ha? Naku po, Mario Joseph kayo. Naku po, kasi pag ngayon, iwan natin. Di ba? Kasi ako, kaya kong humarap. Hindi ako nagtatago sa mga dami account. Siraan nyo man ako, gamit nyo man ng dami account, deadma kayo sa akin. Kasi mga gumagamit ng dami account, alam mo, ha? Mga gumagamit ng mga yan, mga scammer yan. Mga bambubudol yan. Alam niyo po ba yun, na yung mga yan nagtatago yan sa mga lahat naman sila gumagamit sila ng mga trolls. Yung mga trolls na yan, wag natin pakikinggan yan. Kasi alam niyo yung mga yan, gumagawa lang yan ng sarili lang naman nila yan, gawa-gawa lang naman nila, kaya nga sila nagtatago sa trolls. Hindi po totoo yan. Kasi po kung totoo yan, haharap sila, papakita nila kung talagang sino sila. Hindi po. Lahat po na binibintang nila dyan ay puro mga katang-isip lang nila, masiraan lang nila ang isang kandidato, masiraan lang po nila yung ibang tao, masiraan lang po nila ako. Di ba? Lahat yan gagawin nila basta trolls ang ginamit. Tandaan nyo po yan, huwag na huwag kayong maniniwala. Ayan ang sasabihin ko sa inyo kasi ang trabaho niyang mga yan, ang trabaho niyang mga yan, siraan lang yung kalaban nung amo nila. Kasi kung totoo yung mga sinasabi nila, hindi dapat official account mo gamitin mo. Di ba? Ako, sinasabi ko yung totoo. Nasabi ko yung totoo na nararamdaman ko. Di ba? Kasi nararamdaman ko ngayon na walang kwenta, walang mararating. At hindi, yung administrasyon ngayon, parang, ayoko na lang magsalita. Kung nagtatrabaho man tayo ngayon, inaayos man natin ngayon, huli na po. Ngayon lang po tayo nagtatrabaho, mag-6 na buwan na lang, eleksyon na. Di ba ito naman, pumapasok itong Sam Versosa, sabi nila napakalakas daw. Bakit? Still number 3 pa rin sa survey. Di ba? Pinapatawag natin na pinapatawag. Bibigyan natin ng mga staff natin, isang tao lang, hindi binibigay din nila sa the same na tao. Doon din nila binibigay, yung mga pumupunta sa iyo, yun din ang pumupunta kahit saan ka pumunta dyan sa lungsod ng Maynila. Hindi naman nadadagdagan. Iisang mukha lang ang nakikita natin. Di ba kaya, ngayon, di ba, ngayon, umano ka na, di ba, nagpakita ka na ng tunay na na ganun ka rin na sinisiraan mo rin at binabatikos mo rin, kaya, welcome to the club. Diba lagi yung tatandaan, sabi nila, Sam Versosa daw matagal nang tumutulong. Matagal nang tumutulong, saan siya tumutulong? Yung mga pinangako niyang ipagagawa niya, magagawa ba yan bago mag-eleksyon? At yung mga sinabi nila na tumutulong pa noon, mula nung nag-umpisa siya nag-declare na tatakbo ng mayor ng lungsod ng Maynila. Pero lagi niyo pong tatanda si Sam Versosa, isang congressman. Party list. Party list congressman niya si Sam Versosa. Dahil po tandaan natin, ano nga ba ang naipasang batas nito sa Kongreso? Ano nga ba nagawa? Wala naman ako nababalitaan. Di ba? Kasi tandaan niyo po yan, ang isang congressman hindi niya trabaho mag-mood ng ayuda. Hindi niya trabaho yan. Ang trabaho niya gumawa ng batas. Di ba? Pero wala. Kasi yung party list, buong Pilipinas yan magmeron ng percentage yan na magkaroon ka ng boto na magiging congressman ka na Mas mahirap po tumakbo ng congressman sa mga distrito. Tandaan niyo po yan. Kasi sa party list kasi buong Pilipinas, dalhin mo lang yung mga magagandang artista, mga sexy, punta ka ng mga
malalayong lugar, naku po, boboto ka na. Di ba? Kaso nga lang yung mga party list, medyo nakakalimutan ng mga tao yan kasi nasa likod yan eh. Nasa likod nung balota yan eh. Di ba nasa likod yan? Kaya nagbaka sakali sa Maynila. Di ba yung mga dapat ayuda sa buong Pilipinas, pinokus niya dito sa lungsod ng Maynila, titignan natin kung mananalo. Di ba titignan natin yung tikas niya na talagang mananalo siya dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Lacuna, sige. Trabaho tayo ng trabaho ngayon. Gawin natin lahat ng makakaya natin para medyo kahit papano bumango tayo ulit dito sa mga Manileño. Kasi paano po tayo babango sa mga Manileño? Di ba po? Ewan natin kung ano yung mga nangyayari. Dapat po tinitingnan natin bawat ano ng Maynila. Wag lang po na tayo mag-focus sa pagbibigay ng kung ano. Tingnan din po natin yung trabaho ng ginagawa ng ating mga empleyado. Tingnan din po natin lahat, Mayora, para makita nyo kung ano talaga yung totoong problema. Kasi dyan nakapokus ang mga Manileño sa ganyan. Ngayon po, open na naman lahat. Maganda na naman lahat. Everybody happy naman lahat. Pagkatapos ng eleksyon, halimbawa kayo pala rin, mababalik na naman sa dati. Di ba? Nagiging mabait tayo pagdating ng halalan, pero pagkatapos ng halalan, di ba? Ayos. At ngayon ang maulan-ulan, hindi natin alam kung kailan titigil tong ulan na to. Hindi tayo makapag-ikot, hindi na naman tayo makapag-ikot. Yung ating mga ibang kasama, hindi nandiyan sa labas. Ingat po tayo lahat po ng mga kaibigan natin, lahat po ng kasamahan natin ang nandyan sa labas at umuulan. Medyo ingat po tayo. At hanggang dito na lang po. Magandang araw po at God bless.